unto them and said, with men is impossible, but with God all things are possible. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Sabi po sa kanta, strength will rise as we wait upon the Lord. So dapat tayo ay nag-aalab sa kanya. Amen? Let's go!
Praise the Lord. Wala steady. Steady. Praise the Lord. So, mga kapatid, tayo po'y narapin na po sa ating pagbibigay. Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Babasahin ko lang po ang salita ng Panginoon dito sa Luke chapter 6, verse 38. Sabi dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pipit, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kantungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Amen? Ang sabi ng Panginoon, praise the Lord, hallelujah, sa sukat, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. So, mga kapatid, ito po ay salita ng Panginoon. Ito po ay pangako ng Panginoon. Praise God sa bawat isa sa atin. Praise the Lord na kung tayo ay magbibigay, ang Diyos po ang babalik sa atin. Amen? Praise the Lord. Tapat ba ang Diyos sa kanyang pangako? Amen. Paniwalaan natin mga kapatid sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, tayo ay kukuha po ng ating mga tithes and offering. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po umawit sa Panginoon. Tayo tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, itigan, maapaw. Ibabalik, siksik, itigan, maapaw. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo sa Panginoon, tayo ay Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mga anak ninyo, God. Na binigyan niyo, Panginoon, ng pagkakataon na makapagbalik, Lord, sa inyo ng mga pagpapala, Panginoon, na kanilang tinanggap mula sa inyong kamay. Sapagkat ikaw ang Diyos, hallelujah, na patuloy na nag-bless, Panginoon, sa inyong mga anak. Kaya narito po ang kanilang mga handog. Praise God, hallelujah. Paspasan po ninyo ito, pagpalain, Panginoon. Praise God, ayon sa inyong pangako. Kaya, Panginoon, ito po ay aming tinataas sa inyong dakilang pangalan. Lalo mo rin po i-bless, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na nakakapagkaloob, Panginoon Diyos. Sapagkat, Panginoon, ikaw po ay Diyos at tapat, hindi sinungaling, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na ang mga pagpapala mo, Diyos, hallelujah, ay isa sa aming mga buhay. Praise God, araw-araw, Panginoon Diyos. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, tayo po, mga kapatid, ay natin mga tayo. Ito po sa Praise God. Opo mo muna kayo mga kapatid. Praise God. Kasi patatayuin kayo mamaya ngayon. I-minister kayo. Praise God. Isa pong malakas na palakpak para po sa ating buhay ng Diyos. Alam ko po na sa bagong ito, ating pong naranasan na muli ang presensya ng ating Panginoon. Sapagkat yun naman po talaga ang kailangan habang tayo nagpubulit sumasamba sa ating Panginoon Diyos na buhay. Na maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. So, nagpapasalamat po kayo. Ako mga kapatid, at narito po tayo lahat. Although hindi po lahat nakarating. Praise God. At napansin ko rin po na marami-rami na rin po yung mga means. So, ang means ng bagong silang, nag-usap po kami na minsan, pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon, tapat po natin ng holiday, ay magkaroon po tayo ng men's fellowship. Yan. Ang maranasan naman natin kung paano yung magkaroon ng pagtitipon ng mga kalalakihan. Hindi lang puro kababaihan. Hindi tayo din naman.
mabautismo na tayo yung mga alagad. Kaya nga pwede, confident tayo. Oy, disipulo kami ng Diyos. Mga alagad kami ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Sinunod natin yung sabi niya eh. Magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mamaya malalaman natin. Kasi ang hinahanap dyan, pangalan eh. Pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at ng pangalan ng Espiritu Santo. Malalaman natin ano yung pangalan na ipinautismo sa atin. Amen? Ayan, pangalawa mga kapatid. Kailangan natin, kung gusto natin maging disipulo ng Panginoong Jesucristo, magpabautismo tayo. Hindi naman mahirap sumunod sa Panginoon. Pagmahal ng Panginoon, ang dali, di ba? Kung paano ka nagmamahal sa girlfriend mo o kaya sa asawa mo, kahit na minsan nga mahirap yung pinapagawa niya, ginagawa mo pa rin, di ba? Dahil mahal mo eh. Kung totoong mahal natin ang Diyos, napakadaling sumunod sa kanyang pinag-uutos. Ikatlo, pangatlo, madali lang tayo mga kapatid. Kung gusto mong maligtas, mga kapatid, kailangan mong magpabautismo. Ayan, kung gusto mong maligtas. Sa atin, sino bang gustong hindi maligtas? Siyempre, lahat tayo, di ba? Kaya nga sinunod natin yan, mga kapatid. Gayon din, mga kapatid, sa mga hindi pa. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Lahat ng gusto niyang, lahat ng kaparaanan gagawin niya. Kahit ako, ginagamit niya ako para ipakita sa inyo, ipaalam sa inyo na mahal kayo ng Diyos. Kahit sino mga kapatid, pwede niyang gamitin. Kahit nga, katulad nitong television na to, mahal kayo ng Diyos. Pero niyo, babasahin niyo na lang yung salita niya. Hindi na kayo maghahanap sa sa Bible. Ito na mga kapatid, nakikita niyo na, nababasa niyo na. Ang kailangan lang natin gawin mga kapatid ay sundin. Kung gusto natin maligtas mga kapatid, kailangan natin magpabautismo. Pangatlo, ang sino mang ay ngunit hallelujah, Marcos 16:16. Kung sinasabi mong sumasampalataya ka, kailangan gawin mo. Sabi niya, mabautismuhan. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Hindi niya po sinabi sino mang sumampalataya maliligtas. At yan po yung gospel. Gospel po yan mga kapatid sa Marcos. Kasama po yan sa gospel. Yung gospel, yung ebanghelyo, kung ano po yung mga ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kung ano yung buhay niya. At isa sa pinagdaanan niya mga kapatid, yung nagpabautismo siya. Amen? Ngunit kung ayaw mo sumampalataya, ayan, parurusahan ang sabi niya. Pero alam ko naman mga kapatid, kaya nga kayo naririto eh. Kasi sumasampalataya kayo sa Diyos. Wala kayo dito kung hindi kayo sumasampalataya mga kapatid. Wala tayo dito kung hindi tayo sumasampalataya. Panglima, be baptized o magpabautismo ka kung if you want to enter the kingdom of God. Kung gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, itong kwentong ito, yung susunod na natin, ano to eh, isa tong yung nakarang sinabi ni Pastor, isa siyang guro. Guro ng mga kasulatan, rabbi. Sabi niya, isang gabi pumasok siya sa pumasok siya. Kasi dahil siya ay guro, kilalang guro sa kanilang panahon, sa Israel, palihim siyang pumunta sa pamamahay kung saan kinaroroonan ng Panginoon Jesucristo. Kinausap niya, sinangguni niya ang Panginoon Jesucristo. Guro, sabi niya, may guro rin siya eh. Rabbi, ano bang dapat kong gawin para maligtas ako? O para makapasok ako sa kaharian ng Panginoon o ng Diyos? Sabi niya, ito, mababasa na. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo, malibang sa pamamagitan ng hindi siya maliban na ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig. Ano yung tubig na tinutukoy dyan? Yung pong bautismo. Yung pong bautismo. Maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig. Kaya nga tawag sa atin mga born again, di ba? Kasama yun sa pagiging born again natin, yung pinanganak tayo sa tubig. Yung nilubog tayo sa tubig. O yung mamaya malalaman natin bakit tayo, yung kahalagaan, bakit tayo nilubog sa tubig. So yung mga kapatid, hindi po sprinkler. Ay, sprinkler tawag. Ano yan? Wisik, sprinkler ba yan? Hindi po winiwisik ang Sabi niya, tubig talaga. Mamaya malaman natin kung bakit
lulubog sa tubig, hindi winisikan. Okay. Pang-anim. Kailangan nyo magpabautismo kung gusto nyo verse 6 repeated, mapatawad ang inyong mga kasalanan. Gusto ba natin mapatawad kasalanan natin? Yan. Kung hindi pa kayo nagpapabautismo, kasama ito mga kapatid. Ito yung isa sa formula. Sabi niya, kung para mapatawad tayo ng Panginoon at maligtas tayo mga kapatid, ito ay gagawin natin. Sumagot si Pedro, ito po yung araw ng Pentecostes. Ito po yung unang pagtitipon ng mga mananampalataya ng panahon na yun. Itong araw ng Pentecostes na to, mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng konting history. Nagkakatipon yung mga tao, yung mga naniniwala sa Panginoon sa Kristo. At ilan-ilan lang naman talaga sila doon, mga kapatid, dahil bago pa lang ang mga mananampalataya. Nagpunta sila doon sa isang lugar. At nung araw na yung mga kapatid, bumaba ang banal na Espiritu ng Panginoon. Doon natupad yung kanyang pangako. Na sa mga huling araw, ibubuhos ko yung aking banal na Espiritu. Kaya nga, yung mga tao, nagugulat doon Nagulat sila, nagtataka sila. Ano yung nangyari sa mga tao ito? Pero sabi niya, sumagot si Jesus, ay si Pedro. Kasi yung mga tao doon nagsasabi, Pedro, ano bang gagawin namin para maliligtas kami? Ano bang gagawin namin? Nagtatanong sila curious sila gusto. Lagi nilang napapakinggan yung mga salita ng Panginoon. Katulad nyo mga kapatid. Lagi niyong pinapakinggan. Pero yung mga nakagawa na, salamat sa Panginoon, nagawa nyo na yung isang parte ng yung kaligtasan sa inyo, yung pagsunod sa bautismo. At hinihintay naman natin yung mga susunod natin, mga kapatid. Ito kaya, hallelujah, nabibless ako Kung birthday namin, ilan yung nabautismo? Si Sister, hindi ko makakalimutan. Si Sister April, Sister Noemi, Sister May, at tatlo sila. Ano ba isa? Sister April, Noemi, at saka si Maymay. Yan si Maymay. Ngayon wala siya kasi siyang bantay sa kanyang lolo. Sa susunod, dali natin yung lolo ni Maymay dito. Stroke kasi yung mga kapatid. Sabi nga, sa Gawa 2:38, paborito natin to, dapat paborito natin to. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at sa pangalan ni Jesucristo upang at tatanggapin ninyo ang tingnan nyo mga kapatid, pag pinagsisihan natin pag nagpabautismo tayo, mapapatawad ang ating mga kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, kasama pa rin din yung pagsisisi. Hindi ko lang sinabi, pag nabautismo ka, papatawarin ka. Kasama po yan, magkasama yan. Hindi laging, di ba, bautismo? Kasama po lagi yan. Magkasama po yan. Pag nagsisi ka, nagpabautismo ka, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, patatawarin ka. At meron pang bonus. Ano yung bonus mga kapatid? Sabi niya, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tatanggap tayo ng kaloob, yung gift ng banal na Espiritu. Marami yung gifts na yan. Marami yan mga kapatid. Iba-iba ang gift na ibinibigay sa atin. Kaya sa bawat Kristiyano mga kapatid, merong gift ang Panginoon sa inyo. Tuklasin lang natin kung ano yun. Tuklasin natin. Yan. Ilan na to? Pang-anim? 7? Pang-7 na. Kailangan mo magpabautismo if you want the gift of the Holy Spirit. Yan na. Sabi niya. Gusto mo ng kaloob ng banal na Espiritu Santo? Pabautismo tayo. Kailangan natin yan. Bakit? Sumagot si Pedro. Yan nga, binalik lang natin mga kapatid kanina. Yan yung mga banal na, ang banal na Espiritu mga kapatid, nagbibigay siya ng mga kaloob. Mga kaloob na hindi kayang ibigay ng tao. Di ba? Dito magaling ka tumugtog. Yan, natural mong yan. Kung lalo-lalo na kung hindi ka naman talaga tumutugtog dati. Wala kang proper na education. Katulad ako mga kapatid, wala naman akong proper education para sa sa pag-preaching, pangangaral mga kapatid. Si Pastor din, alam po namin. Pero ang banal na Espiritu ang magbibigay sa amin yan. Hindi sa amin yan mga kapatid. Wala yan. Kami lang. Wala. Pero ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang banal na Espiritu na ibigay ko, sabi niya, pag ako'y nasa taas na, sabi niya, ipapadala ko ang aking banal na Espiritu. Siyang magtuturo sa inyo. Binibigyan kami mga kapatid.
ginagamit natin na nagpatibay sa atin at nagpanatili sa atin. Ha? Sabi niya, pang ano na to? Ayan, sa pang-ito pa rin, no? Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Sa lahat po ng sumusunod sa Kanya, mga kapatid, bibigyan talaga tayo ng gift ng banal na Espiritu. Kahit nasaan ka, umalis ka dito, pupunta ka dun sa ibang bansa, ay, gagamitin ka ng Panginoon. Sigurado yan, mga kapatid. Kahit saan ka pumunta, kasi yung kaloob ng banal na Espiritu, hindi magiging stagnant yan. O, hindi yan mananatiling ganyan. O, ano ka ng ano eh, ng banal na Espiritu, hindi ka pwedeng kikilitiin eh. Uy, anak. Uy, mapuri ka, o, di ba? Kahit sa kalagitnaan, hindi sila nagpupuri. O, nagpupuri ko, praise the Lord, hallelujah. O, kakatulog ka kahit sa trabaho. Nandun sila, minsan. O, ako, makakanta lang ako doon, habang nag-ano ako, habang nakatambay ako, kasi wala akong lakad. Praise the Lord, maganon ako. Jesus, maganon ako. Kaya nalalaman nila, ngayon, nalaman ko tuloy na meron din pala isang Kristiyano doon. Oo, kasi naririnig ako, tapos sumabay sa kanta ko. O, di ba? Hindi nyo talaga mabibigyan ng boundaries yung Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos para kayo gamitin. O yung mga kaloob na meron tayo. Pangwalo. Masaya kayong tumanggap sa mga salita ng Panginoon. Kailangan nyo magpabautismo kasi, bakit mga kapatid? Masaya kayo sa tumanggap sa mga salita ng Panginoon. So, sa English, gladly kasi yan eh. Sa English. Pero Tagalog tayo. Mga gawa, 2:41. Kaya ang mga naniniwala sa ipinangaral niya ay, yan. Pag-aralan natin. Kaya ang mga naniniwala, lahat naniniwala, sa ipinangaral ng Panginoon Jesucristo ay nagpabautismo. Kaya mga kapatid mahalaga talaga yung bautismo. Pag hindi ka naniniwala, hindi ka magpabautismo. Pero ngayon mga kapatid, ang kondisyon, pag naniwala ka, magpabautismo ka. O, yun ang kondisyon eh. Yun ang kondisyon talaga mga kapatid. O, hindi pwede lang i-blink mo yung ano mo. I-blink mo yung ilaw ng sasakyan mo. O, itaas mo lang ang kamay mo. Igtas ka na, hindi. Pag may pagkakataon mga kapatid, mababasa natin mamaya, pagkakataon na yan. You have believed the preaching of the God. Halos parehas ng ito mga kapatid. Sabi niya dito, ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Filipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Lahat sila nagpabautismo mga kapatid. O nung panahon na yun, nangangaral si Filipe sa karamihan. Sila ay nandoon. Katulad nito, minsan tayo mga kapatid, naalala niyo po, Pastor, naalala niyo po si Bishop doon, lagi tayo may concert crusade. No? Krusada talaga. Mga kapatid, on the spot. O pag nalaman niyo yung katotohanan, sinampalatayanan yung salita ng Panginoon, on the spot, nagpapabautismo na. Sa drum lang. Tuloy lang namin yung drum. Hindi ko inabutan yung Pastor yung drum eh. Ang inabutan ko yung platable plate eh. Yung pinupuno namin yung swimming pool na maliit. Lulubog talaga dun. Kasi naunawaan nila eh. Sinampalatayanan na nila yung napapakinggan nila. Dahil, kailangan pala akong bautismo. Nalaman niya na agad. Salamat sa Diyos, binigyan siya agad ng kaunawaan eh. Binuksan yung kaisipan niya. Pero may mga tao, mga kapatid. May mga tao na hanggang ngayon binubulag ng dyablo. Binubulag ng dyablo. Ng hari ng sanlibutan ito. Ng Diyos ng sanlibutan ito. Sabi ni Pablo. Ayaw ipasilang sa kanila yung katotohanan. Kahit nakakapakinig na sila, ayaw silang bigyan ng kaunawaan ng dyablo. Binubulag pa rin sila. Ay, hindi mo kailangan yan. Magliligtas ka pa rin kahit hindi mo gawin yan. Marami ngayon mga kapatid, binubulag sila. Ay, hindi mo na kailangan yan. Maniwala ka sa akin. Yung ang kasama ni Jesus dun sa krus, di ba? Sinama niya yun. Mga kapatid, sinama niya yun kasi mga kapatid, wala na siyang pagkakataon para magpabautismo. Di ba may dalawang tulisan dun sa tabi ni Panginoon Jesucristo nung nasa krus siya ng Kalbaryo? Yung isa, malipusta. Yung isa, sumampalataya. Ano sinabi ng sumampalataya?
ngayon din, nasasamahin. Pero kung, mga kapatid, kung hindi lang ano yun, kung hindi lang nakapako sa Kalbaryo, sabi ng Panginoon sa Kristo, na ang Panginoon sa Kristo, pabautismo ka. Oh. Kaya lang wala na po siyang kakayanan para gawin, no? Kaya nga, dahil alam na alam ng Panginoon sa Kristo, nababasa niya, nalalaman niya ang kalooban natin. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon sa Kristo, kilala niya tayo. Kung ano yung puso natin, alam na alam niya. Kung mahal ba natin siya, alam niya. Oh, ang tao pwede nating pikiin, pwede nating dayain. Pero ang Panginoon sa Kristo, hindi natin madadaya. Yung puso natin, kitang-kita kung anong nilalaman. Tandaan natin, nagpabautismo, babae at lalaki. Oh, ayan mga kapatid. At ang sabi niya pa, sinabi sa kanya ni Filipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot ang pinuno. Sumasampalataya ako na si Yesu Kristo, anak ng Diyos, pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan niya si Filipe. Siya ni Filipe pala mga kapatid, binautismuhan siya. Ito mga kapatid, itong tinutukoy dito, bigyan ko kayo ng history. Naglalakbay yan, isang eunuch yan. Yung eunuch mga kapatid, yung bating. Yung bating, inalaga para mag-isa ba? Hindi magkaroon ng asawa. Oh. Hindi magkaroon ng asawa. Huwag kayong malulungkot kung wala kayong asawa. Oh. Huwag kayong malungkot. Oh. Huwag kayong malungkot. Oh. Oh, totoo yan. Huwag kayong malungkot. Yung iba kasi nalulungkot, wala silang partner. Mga kapatid, baka pag binigyan kayo ng partner, sabihin nyo, bakit nyo lumulungkot sa akin? Ayan. Nanghihingi ka eh. Pero balik tayo dito mga kapatid. Itong eunuch na to mga kapatid, sabihin yung pating, yung walang asawa, at kahit kailanman hindi siya makakapag-asawa. Kasi itinalaga niya na yung sarili niya mga kapatid para manatiling binata. Tinatawag sa tama po, Sister Rosana, Sister Edith. Tingnan nyo naman, magamit-gamit sila sa Panginoon. Hanggang ngayon, 62, 63, 62 si Sister Edith Si 62 na yun. Oo. Amen. Basta kung anong kalooban ng Panginoon. Pero mabalik tayo dito mga kapatid sa ating tinatalakay. Ito po yung eunuch. Sabi niya, ano kasi to? Nagbabasa siya. Nagbabasa siya ng salita ng Panginoon sa Isaias. Sa Isaias nagbabasa siya. Tapos, ito namang si Filipe, nangusap sa kanyang banal na espiritu. Filipe, pumunta ka rito sa ganitong lugar. O may matatagpuan kang isang eunuch. Itong eunuch na ito mga kapatid, katiwala siya ng isang reyna. Ayan. Napaka-prominenting tao rin yan, yung eunuch na yan. Katiwala siya ng binibigyan siya ng kapamahalaan ng reyna. Dahil siya, habang naglalakbay siya, nagbabasa siya ng salita ng Panginoon. Sa aklat ng Isaias. Sabi niya kay Filipe, dumating si Filipe. Nauunawaan mo ba gayang yung binabasa? Hindi, kasi walang nagpapaliwanag sa akin. Nung habang nasa biyahe sila, kasakay sila sa karwahe, yun, binasa niya, pinangaral niya, tinuro niya, sinabi niya yung ibig sabihin ng mga nabasa niya. Na ito, ang Panginoon Kristo yan, ito ang tinutukoy niya, si Panginoon Kristo, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, at magpapabautismo, ay maniligtas. Sampalatayanan mo yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga nung naniwala siya, sabi niya, ayan mga kapatid, huminto sila sa tabi ng ilog. At yung ilog na yun mga kapatid, doon siya nilubog. At binautismuhan siya sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya lahat tayo dito mga kapatid, binautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Walang hindi po sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Kasi ang Ama, Anak, at Espiritu po mga kapatid ay hindi po pangalan. Katulad ako, Ama ako. Pero ang pangalan ko ay hindi Ama. Pero yun mga kapatid, kailangan kasi hanapin natin yung pangalan. Kaya yung mga apostol, nung inutusan sila nabasa natin kanina, Matthew 28:19, at gawin mo silang aking mga alagad, at bautismo mo sila sa pangalan ng
Ama, Anak at ng Espiritu. Nung ginawa na nila to sa aklat ng mga gawa, mga kapatid, nang ginawa na sinunod nila yung utos ng Panginoon, kaya ang lahat ng sumampalataya sa Panginoon, pinautismuhan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya sa Acts 4:12, sapagkat walang ibang pangalan, sukat na ibinigay sa silong ng langit na maliligtas ang tao sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya tama po yung bautismo sa inyo mga kapatid. Pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Okay? Kung sumampalataya ka, at magsisi yan, magpabautismo tayo. Pangilan na to, pang siyam? Siyam na katotohanan? Kung kailangan mo magpabautismo, if you want your sins washed away. Malinis. Para malinis tayo. Wash away, para matanggal na. Di ba yung labahan? Ano yung labada pag madumi? Anong ginagawa natin? Lalaban. Di ba? Anong ginagawa? Binababad sa chlorine o kaya tubig na binababad talaga. Nilulubog. Nice natin. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Ayan, sinasabi niyo sa inyo mga kapatid. Sa mga hindi pa sa na bautismuhan. Kasi mahal kayo ng Panginoon. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na. Magpabautismo. At tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid. At saka kailangan na kailangan po talaga. Wala nang dalawang isip. Huwag tayo magdalawang isip mga kapatid. Kasi ang diablo mga kapatid, bibigyan kayo ng dalawang isip. Yung, bukas na lang. Sa susunod na linggo na lang. Sa susunod na taon na lang. Delay, tama. Delaying spirit. Utak talaga ang diablo eh. Sige, umatin ka lang dyan. Pero huwag ka muna magpabautismo ha. Huwag muna, okay lang yan. Sa amin, okay yun mga kapatid. Walang problema sa amin. Pero sa kaluluwa ninyo, yun ang problema. Kasi binibili niyo yung kaligtasan ng kaluluwa ninyo. Opo, wala kaming magagawa eh. Kung ayaw nyo, wala kaming magagawa. Kahit anong pilit ko dito mga kapatid, kahit tumambling pa ako dyan, kahit ano pang gawin ko mga kapatid, kung hindi nyo, kung hindi kayo magpapasya sa sarili ninyo, wala kaming magagawa. Kaya nga sabi niya, at ngayon, ano pang hinihintay mo? Ayun na. Anong hinihintay mo? Huwag mo nang ipagpabukas, huwag mo nang susunod na makalawa, susunod na linggo. Huwag mo na. Mga kapatid, yung baptist spirit dito. Kaya nga kayo nandito mga kapatid kasi di ba inaalam niyo yung katotohanan? At ang sabi niya, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ngayong alam natin ang katotohanan tungkol sa bautismo, parang palayain tayo. Gawin natin. At doon naman sa mga nabautismo na, ayan, katotohanan. Isa sa mga katotohanan ating napatunayan. Kailangan natin magpabautismo if you want to be in the body of Christ. Kung gusto natin makabilang sa katawan ni Kristo. Ano yung katawan? Ito, Iglesia. Sabi ng Panginoon sa Kristo, dahil siya ang ulo, siya ang ulo eh. Yung katawan, isusunod niya. Dadali niya kung nasaan. Kung siya nasa langit, mga kapatid, nakikitiyak tayo. Kung nasaan yung ulo, nandun ang katawan. Para mapabilang tayo, makasama tayo sa katawan, kasama yun sa gagawin natin. Magpabautismo tayo. Sabi niya, sa unang Korinto, chapter 12, verse 13, sabi ni Pablo, simulan ni Pablo, maging Hudyo o Hintil. Yung mga Greek, yung mga Hudyo, yung mga taga-Israel at Hintil. Sino yung Hintil? Tayo, na hindi kalahi ng mga Israel. Alipin man o malaya. Wala talagang pinipili ang Panginoon. Alipin man o malaya, tayong lahat ay pinautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Mga kapatid, para maging isang katawan. Kasi kung nasa ng katawan, mga kapatid, babalik ang ulo. Kasi nga, ang Panginoon sa Kristo nandun eh. Pag babalik ko, makukunin ko ang aking mga anak. Tayo yung bridesmaid. Ay, bride pala. Bride na nga ba yun? Sa English. Yung kasintahang babae. Tayo ang kasintahang babae, mga kapatid. Naalala niyo 10 virgins? Pang 10 na to, pang 11. Kapit na. Kailangan mo magpabautismo mga kapatid if you want to become a son of God by faith.
ako sa sinasabi niya, magpabautismo ka. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong sinuot na parang damit ng kayo'y nabaw sa inyong pakikipag. Para maging isa tayo sa Panginoon sa Kristo, magbautismo tayo. O, sabi niya, napakalinaw. Verse 37, napakalinaw. Si Kristo mismo ang inyong sinuot na parang damit ng kayo'y. Hindi ako may sabi niya. Ang Panginoon sa Kristo, sinusuot natin pag nabautismo tayo. Kaya nga, swerte talaga ng mga nagpabautismo eh. Kasi, totoo eh. Ang Panginoon sa Kristo yung sinuot mo. Ayon sa pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid ng pagpabautismo. Mahalaga siya. Ang 11, if you want to be in Christ, tapos na yan. Okay. Pares lang po yan. Ang 11, magpabautismo ka if you want to be buried with Jesus and raised up with Him. Gusto mo bang mabuhay muli? Pag namatay tayo, kasi lahat tayo mamamatay eh. Gusto ba natin mabuhay muli kasama ang Panginoon sa Kristo? Diba lahat tayo gusto natin? Gawin natin. Huwag na tayo magpaano pa, magputumpik-tumpik pa, gawin na natin. Kaya yung mga yung mga nagpapautismo, talaga kami pag may nababautismo. Talagang galak na galak kami. It's a grande when I was born again. It was a grande when I was born again. It was a grande when I was born again. It was a grande when I was born again. Ganun pa kami doon, no? Naalala niyo sa Marikina, may malakbak. May doon, makikita na, ako sa inyo Baptist. Ganun pa kami doon. Kaya pag maingay kayo doon, di ba? Pag binabautisman, nagchichismisan yung iba. Uy! Kasi alam niyo bakit mga kapatid, ibinibihis nila ang Panginoon sa Kristo. Nagiging anak sila. Kaya nga, grande yun eh. Grande, sabi niya, kapag mayroong isang kaluluwa na magbalik loob sa Panginoon. Libo-libo, anghel sa langit, natutuwa. How much for us? Tayo ng tao. Gusto natin muling buhayin. Pabautismo tayo. Pero kung ayaw natin, huwag. Sabi ng kasi ang salita ng Panginoon mga kapatid, pasensya na po kayo mga kapatid, pero talaga ang salita ng Panginoon, matalas talaga siya. Masakit, pag ayaw nating sumunod, blessing if you obey my commandments. And curse if you will not obey or disobey. Diba? Ayaw natin dun sa curse. Ayaw natin dun sa sumpa. Blessing tayo. Sa blessing ako, sa blessing talaga. Kaya nga nandito tayo kasi gusto natin ng blessing. Amen. Ilan na to? Dalawa? 12. Magpabautismo ka if you want to be made alive together with Christ. Made alive. Yan na. Tingnan nyo, yakap-yakap nyo. Diba? Sabi ng Panginoon, well done! Good and faithful servant! Kasi sumunod ka. Sa panahon ng sabi ng, kasi nakikita tayo eh. Naroon ako. Sabi ng Panginoon, naroon ako. Kaya nga di ba, sinabi niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakakakilala. Kasi lagi nandun ang Panginoon eh. Kasi yung ginagawa niya, di ba, sabi ko sa iyo, nangangaral yung isang mangangaral doon. Ganitong sinasabi, pero hindi mo ginagawa. Pero sinasabi natin, anak naman ako ng Panginoon. Diba? Hindi, mga kapatid. Kailangan natin gawin yung kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hitil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Sabi niya, binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Sarap talaga pakiramdam, mga kapatid, yung kasama mong Panginoon. Dito nga lang eh, mga kapatid, masaya na ako, yung presensya niya palang nararamdaman ko eh. Di ba? Masigla na ako eh. Pag may problema ako, nawawala eh, napapaluha pa ako, gano'n. Yan na, naluluha na naman ako. How much more pa mga kapatid? Pagdarating yan, pagtulog ng tropeta,
matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis ang ating mga puso at hinugasan na ng kalisay na tubig ang ating mga katawan. Mga kapatid. Kung gusto niyo magkaroon ng malinis na budhi, yung may convict, no? May nagko-conviction sa'yo, mali ang ginagawa mo, dito, mali na yan, kalma lang. Naiinit ka, nagagalit ka, kalma lang. Gusto mo meron ng gagawin sa'yo? Kasama yan mga kapatid. Sapagkat nilinis ang ating mga puso at hinugasan ng kalisay na tubig. Ayan. Nung nagpabautismo tayo mga kapatid. Kaya nga, tingnan nyo, nangyayari, di ba? Dati, nung hindi ka pa nagpapabautismo, o kaya hindi ka pa talaga tumatanggap sa Panginoon sa Kristo, lagi ka pa magagalit. Galit. Kaya, hindi mo nakokontrol sarili. Pero yan mga kapatid. Amen. Okay. Yan na yun. For a cleaning, ayan, yan kanina mga kapatid. Ito naman mga kapatid, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Nagliligtas ang bautismo mga kapatid. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan, ito ay pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tingnan niyo mga kapatid, hindi talaga pwedeng tanggalin ang bautismo sa dapat gawin ng isang mananampalataya. Kasi kasama yan sa plano ng Diyos sa pagliligtas. Hindi ako may sabi niyan, mga kapatid, yan binabasa lang po natin. Marami pang iba. Marami pang iba mga kapatid na pwede nating mababasa dyan mga kapatid sa banal na kasulatan patungkol sa bautismo. Marami pa. Na nagsasabi ganito, kailangan mo ng ganito, pabautismo ka. Ang challenge na mga kapatid tayo. Do not forget that baptism is just one step in God's plan. Huwag natin kalimutan mga kapatid, hindi po siya ang buong plano ng Diyos, yung bautismo, hindi po. Isa lang po siyang hakbang sa kaligtasang plano ng Diyos sa atin. Dahil ito po isang hakbang, dapat po natin gawin. Para magpunta ka sa grade 6, kailangan mag-grade 1 ka muna. First step. Para sa grade 2, second step. Mga hakbang po yan. Ganun din po ang kaligtasan. Hindi one safe, always safe po. Meron po kasi mga katuruan na ligtas ka na, hanggang kahit gumawa ka pa ng madaming kasalanan, ligtas ka na. Ligtas ka, hindi ka mawawala sa kaligtasan. Mag-ingat po tayo din mga kapatid. Katotohanan, binalik po ulit yan. Totoo yun, ligtas ka. Pero hindi habang buhay ligtas ka kapag malayo ka na sa Panginoon. Meron bang ganun? Halimbawa, ikaw ay pinatawad na ng korte. Dahil ikaw'y nakapatay. Pinagsentensya mo na. Sige, kung pinalabas ka na, pinatawad ka na, huwag mo nang ulitin. Kaya di ba sabi, huwag mo nang ulitin. Inulit mo ulit. Anong nangyari sa'yo? Kulong ka ulit. Ganun din sa Panginoon. Kasi makatwiran ng Diyos. Hindi porke naligtas ka ngayon, free ka na para gumawa ng kasamaan. Hindi. Sabi niya, huwag mong gamitin. Huwag niyong gamitin ang inyong kalayaan sa paggawa ng masama. Kaya nga, nakatalaga tayo sa paggawa ng mabuti. Okay? Balik ko lang ulit. Sabi niya, but you will not go to heaven unless you are baptized. Sabi niya. Pero kasama talaga yung mga kapatid. Hindi talaga tayo makakaroon sa langit kung hindi talaga tayo magpabautismo. If you want any of these blessings we have discussed, you need to be baptized. Kung gusto niyo pong matanggap yung mga blessing na tinalakay natin ngayon, mga kapatid, kailangan po natin magpabautismo. Ano yun? Yung mga blessing kanina, yung makakapiling mo ang Panginoong Jesucristo, mapapatawad ang iyong kasalanan. Magkakaroon ka ng mga pagpapalang spiritual, yung spiritual blessing, Holy Spirit blessing, gift. Yan. Kailangan natin. If you want any of these blessings we have discussed, you need to be baptized. Kailangan mo pong magpabautismo. Siyempre, number one na dyan yung para maligtas tayo. Why wait? Bakit kailangan pa natin maghintay? Huwag na po. Huwag na tayo mag-wait. Huwag na nating tawag dito, bigyan ng kalayaan yung espiritu ng delay. Yung delaying spirit, bukas ka na lang, next week ka na lang, sa susunod na lang na lang. Ngayon mga kapatid, kung kinakausap kayo ng Panginoon, kung kayo ay
inyong puso, sa inyong kaisipan, nalalaman nyo na kayo'y kailangan dumaan sa ganito. Mga kapatid, pagpatuloy nyo po, gawin nyo na po yan. Huwag nyo na pong ipagpabukas o huwag nyo na pong ipagsusunod na linggo. Kailangan po talaga natin yan kasi hindi natin alam ang bukas eh. Baka bukas, wala na tayo. Yun na lang pala kulang natin, magpabautismo na lang pala. Anak, naririnig mo to eh. Naririnig mo to. Ilang beses na itong sinasabi ng pastor ninyo. Ilang beses yun ang napapanood sa TV to. Ibang beses yun ang napapakinggan sa Facebook to. Na kailangan natin magpabautismo. Pero dahil tayo'y ayaw, minsan ganun talaga ang tao eh. Minsan ayaw natin dahil naniniwala tayo sa bukas. Mga kapatid, pag sinabi na ng Panginoon na your time is up. Your time is up. Tapos na ang oras mo. Kunti na lang yung gagawin mo, hindi mo pa nagawa. Gawin natin. Why wait? Amen? So yun po mga kapatid, sa mga oras na ito, yan po ang ating pong kinalaki ngayon, ang Bible study po talaga yan mga kapatid. Pero dahil ang Panginoon nagmamahal sa atin, at alam niya na karamihan sa inyo, kaya hindi nakakadalo ng ating Bible study, dahil sa mga trabaho, busy sa mga gawain, mga magulang dito, katulad Sister Lucy, Nanay Sinaita. Kailangan po mga kapatid, Brother P. Ito po, ginamit ng Panginoon itong pagkakataon na ito. Dahil yun po ang kailangan nyo gawin. Yun po ang kailangan natin gawin. Napakahalaga po ang bawat dumadaang panahon, bawat oras. Napakahalaga po. Hindi na po natin pwedeng balikan yung mga nakaraan. Ngayon po, na meron tayong pagkakataon, meron tayong kakayanan para sundin ang pinag-uutos ng Panginoon. Number 1 po kasi, utos po talaga ng Panginoon yan. Kung hindi po yan utos ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi po namin yan ipipilit sa inyo na gawin ninyo. O mga kapatid, wala po kasi kami pakinabang eh. Wala kami sa ating sarili, wala kaming pakinabang. No? Na ipilit namin sa inyo dyan, mga kapatid. Wala po. Pero para po sa inyo yan, ang Panginoon, mga kapatid, pinakausap kayo. Binibigyan na kayo ng pagkakataon. Para maging tumako, maging anak nyo. Amen? Lili ko po ng lahat ay tumayo. Maraming salamat po sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At kung kayo po mga kapatid ay nakapagpasya, mga kapatid, ito lang po ang aking masasabi sa inyo sa ating po mga kapatid na hindi pa nabautismuhan. Ako po, nung nagpabautismo po ako, nalaman ko yung katotohanan na kailangan ko pa lang magpabautismo. Actually, 2 beses po ako nabautismuhan. Kasi yung unang bautismo sa akin, mga kapatid, ay sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, which is mali. At nung nalaman ko na ang dapat pa ng tamang ibautismo sa akin ay sa pangalan ng Panginoon Kristo, nagpabautismo ako. Nagpabautismo ako. Kasi invalid po yung unang bautismo sa akin. Kasi hindi po pangalan yun. Hindi po mga pangalan yun. Hindi po pangalan yung ibinautismo sa akin. Kaya nagpa-rebaptize ako. Tama po. Kaya nga po, kahit kailan po, mga kapatid, hindi po matatanikalaan ang katotohanan. Ang katotohanan, mahal kayo ng Panginoon. At dahil mahal niyo, alam ko, mahal niyo rin ang Panginoon. At dahil mahal niyo ang Panginoong Jesucristo, handa po kayong sumunod sa ipinag-uutos niya. At kasama sa pinag-uutos niya, ay magpabautismo tayo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon. At malaya po natin itaas sa ating mga kamay. At pakigilid po muna natin yung mga upuan po natin. Para po, punta po tayo lahat sa Diyos.
altar. At tayo po ay muling aawit sa Panginoon. Hallelujah. Ay tinatanong po tayo ng Panginoon, mga kapatid, kailan pa po? Kailan pa? So, habang tayo po ay umawit sa Panginoon, damhin po natin ang presensya niya at itaas po natin ang ating mga kamay. Isipin natin mga kapatid na nakikipag-usap sa atin ang Panginoon. Tinatanong kanya kapatid, kailan kapatid? Kailan pa anak? Kapag huli na ba ang lahat? Amen. So, tugunin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Maraming salamat Panginoon sa mga aral ng Panginoon. Pakinggan po namin sa mga oras na ito. Hallelujah. Ibibigay ang buhay mo't lakas sa
kailan pa. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa ating kabutihan sa ating buhay. Yes, Jesus. Purihin po, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po lahat ng kapurihan. Amen. Ay po'y manalangin sa ating pagkatapos. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy mo, Panginoon, na pag-iingat sa amin, sa patuloy, Panginoon, na pag-ibig mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat po sa lahat ng iyong mga pagbibigay sa amin ng pagkakataon, ng panahon, Panginoon, para magawa po namin ang kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga anak mo na narito, nakinig, at alam ko po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, nagbibigay, ang nagtatanim, Panginoon, ng mga mabubuting binhi, Panginoon, sa kanilang puso. Nais po namin, Panginoon, na ito po ay makapalago namin sa pamagitan ng pagsunod, Panginoon, sa pagsunod, Panginoon, sa mga utos mo, sa mga salita mo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong pong mga binibigay sa amin na iyong mga aral, Panginoon. Sa amin pong pagtatapos, Panginoon, itinadalangin ko po na iyong pong pagpapalain ang mga kapatid namin mula ngayon hanggang sa susunod na mga araw, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pong pag-aaral, Panginoon, sa lahat po ng kanilang gawain, sa bahay man, Panginoon, sa kanilang pong pangangalaga sa mga anak, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng mga kapatid namin, Panginoon, ay patuloy mo po kaming pagpapalain sa buong linggong darating, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa susunod na linggo, Panginoon, kami muli mong idako rito at amin po ulit kanami, Panginoon, na pupurihin, luluwalhatiin at sasambahin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Alis kami sa lugar ng ito ng buong buo, punong-puno ng pagpapala at punong-puno ng pagtitiwala sa iyo. Sa iyo pong mataas na kapurihan at kapasalamatan sa dakilang pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. We are dismissed in Jesus' name. Mga kapatid, meron pong nagsasabing ng desisyon na magpabautismo ngayon. Salamat sa salita ng Panginoon at salamat at ipinaunawan sa inyo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya kung sino po yung nakapag-desisyon na magpabautismo ngayon habang inahanda po yung baptistry natin, pumunta po muna kayo dito, mga kapatid. Ipag-pray po namin kayo upang tanggapin ninyo. May damit naman po dito, mga kapatid. Meron po tayo baptist dress dyan. Okay, salamat kapatid at nag-desisyon ka na tanggapin mo ang Panginoong Kristo. Pamagitan ng bautismo. Okay. Purihin ang Panginoon. Ayan. At tandaan po ninyo, batay po sa ating pong napag-aralan, ang bautismo po ay napakahalaga. At ito po yung ingatan ninyo sa buhay ninyo, sapagkat ito po ay napakahalagang bagay na tinatanggap nito natin ngayon. Kaya mga kapatid, alam ko po na ang Diyos humingin po sa inyo sa pagkakataon ito. Kaya habang nandito pa yung ating mga kapatiran, idadalangin na po namin kayo habang inaanda po ng ating kapatid yung baptistry at saka habang naayos po yung mga tubig, pinaparami pa yung mga tubig. Kaya ngayon mga kapatid, alam ko po na sa pagkakataon ito, kayo ay nakapag-desisyon na dalangin namin kayo na ang Panginoon Kristo ang patuloy na kumilos at mangusap sa inyo mamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ang tanong namin ngayon, yan pang inyong mga desisyon ay talagang galing sa puso ninyo. Amen? Kasi meron pong iba na bagamat kaya nga ayaw po namin mag-bautismo na parang napipilitan, kundi yung kusang loob na isinusuko yung kanyang sarili sa Panginoon. Kasi hindi naman to kami ginagamit ng kasangkapan ng Panginoon. Pero ang talaga magbabautismo sa inyo sa pamagitan ng banal ng Espiritu ang Panginoon. Amen. So italangin po namin kayo at nawang-awaan po ng mga gagawin natin sa araw na ito, praise God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sumunod kayo mga kapatid. Narito po ang Diyos ang aming buhay at ang aming sarili, O Diyos. Amin po isinusuko sa iyo. Kami po ay nagsisisi sapagkat nalalaman po namin na kami po ay nagkasala sa iyo, Panginoon. Kaya sa pagkakataon ito, Panginoon, nagpapababa po kami. Isinusuko po namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon. At sa pagkakataon ito, Diyos, handa na po kami tumanggap ng banal
na bautismo sa pamagitan po ng dakilang pangalan ng si Yesu Cristo, Panginoon. Kaya, ingatan po ninyo kami, Panginoon, mula ngayon hanggang sa kami ay magpapatuloy sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na katulad mo nung ikaw ay nabautismuhan, ay ikaw ay sinubok ng kaaway. Kaya ang aming pong dalangin, O Diyos, ingatan po kami, sapagkat alam po namin na kami din po ay susubukin ng kaaway pagkatapos po ng aming tanggapin namin ang iyong pong bautismo sa pamagitan ng iyong dakilang pangalan na si Yesu Cristo. Kaya salamat po, Diyos. Salamat po. At sa aming mga kapatid nito na tumanggap ngayon at tatanggapin nila sa pagkakataon nito ang bautismo sa tubig. Yes, Lord. Tanda ng paghuhugas ng kanilang kasalanan. Yes, Lord. Salamat po. Ito pong lahat ng ito, Diyos, ay amin pong binabalik sa iyo sapagkat ang lahat ng gawain ito, Diyos, ay para po sa kapurihan mo at sa kapatawaran ng kasalanan ng Yes, mga Lord. kapatid namin ito. Diyos, purihin ka. At nawa, tanggapin mo po ang lahat nito sa iyong dakilang pangalan sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen at amen. So, salamat mga kapatid. Salamat po kayo po ilan sa pag-desisyon. At habang hinahanda po, sige mag-aawitan po tayo para sa Nandiyan po. Panginoon. Yung pong may iba dyan, sige mga kapatid, magbibihis na po kayo. Ay isa-isa lang kasi yung ating baptist dress dyan na ilan na. At dalawa lang pa. So, palitan na lang pagkatapos sa isa. Bibihis na po. Sige mga kapatid, mag-awitan tayo. Ayan tayo. At Yan, sumo na. Natin.